Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-24 sa buwan ng Abril taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Samantala, simulan na natin, amigo Sherwin, ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad ang pilot implementation ng pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas Region sa susunod na linggo. Ito ang inianunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel matapos ang pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 12 governors ng Visayas Region. Ayon kay Secretary Laurel, napili ang Visayas na unang pinagbentahan ng murang bigas dahil sa mas maraming nangangailangan sa rehiyon. Pagkatapos ng launching sa Visayas ay ipatutupad na rin ang pagbibenta ng murang bigas sa buong bansa. Sa ngayon, we're launching here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa na ito, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it, nationwide to eventually. Hataw Balita ngayon. Duda si Vice President Sara Duterte sa pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ito'y matapos i-anunsyo ng Department of Agriculture na sisimulan na ang pagbebenta ng nasabing bigas sa Visayas Region sa susunod na linggo. Ayon kay Duterte, estratehiya ito ng mga kandidatong kaalyado ng administrasyon upang manalo sa darating na halalan. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno, na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Gate pa ng pangalawang Pangulo, tila pambubudol muli ito sa publiko, lalo't sa Visayas lamang ipatutupad ang hakbang. Sa ngayon, wala pang detalyeng ibinabahagi ang Department of Agriculture tungkol sa uri ng bigas na ibebenta. Nakatakdang simula ng pilot run sa susunod na linggo. Hataw Balita ngayon. Naninindigan ang mga nag-i-endorso ng impeachment complaint na mayroon silang matibay na ebidensya, testimonya at dokumentong nakalaban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng Pangalawang Pangulo na mataas ang kumpiyansa ng kanyang mga abogado na mananalo sila sa kaso. Ayon sa mga mambabatas, ipinagtataka nila kung saan nanggagaling ang lakas ng kumpiyansa ni VP Sara. Hindi ko naman masabi kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kanyang confidence. So naniniwala kami na we have all the testimonies, yung mga documents, yung mga ebidensya na magpapatunay na talagang may kinalaman siya. No? May mga patunay na pwede siyang na may impeach siya, no? Based sa mga documents at saka yung aming mga ebidensya. Hataw Balita ngayon. Nagkita na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang anak na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa detention center ng International Criminal Court
kung saan naroon ang dating Pangulo. Ito'y matapos ang mahigit isang buwan mula nang dalhin sa ICC ang dating Pangulo bunsod ng umano'y crime against humanity na nagawa raw nito noong siya ay nanunungkulan pa. Ayon sa kongresista, maayos ang kalagayan ng kanyang tatay. Muli itong nagpasalamat sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya. Pero okay man siya, gusto niya paibalo sa inyo na he is in good health. Nalipay po siya. Sige lang, pakatok. Si Hanilet may seryoso, sige kuhan dito sa iyang check-up siya na nairitan. Sige basahin sa tiil. Pero okay ratanan, okay ratanan. Salamat sa inyong tanan, salamat gikan sa among pamilya. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang pagbabalik sa the Netherlands sa huling bahagi ng Abril. Ito ay upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa The Hague kasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang inang si Elizabeth. Ipagdiriwang ni Bibi Sara ang kanyang ika-47 kaarawan sa May 31. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, umaasa ang Commission on Elections na makakaabot sa 70% ang voter turnout na siya nitong target sa midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito'y dahil karaniwan ng nasa 63% hanggang 65% lang ang bumoboto kapag midterm elections na mas mababa kumpara sa national elections. Ayon sa komisyon, isa ito sa mga hamon na patuloy na kinakaharap ng COMELEC. Sa kasaysayan natin, pag midterm election, lagi mababa. Ang highest natin, itong 83.5% itong 2022. Presidential elections kasi, and vice presidential. Samantalang kapag midterm election, yung pong 12 senador hanggang sangguniang bayan members, 65%, 63 to 65%, yan po naglalaro. Yung pagboto ng mga kababayan natin, yung voters turnout. Talaga po kasing 63 to 65% sapagkat yung historical po talaga yan dahil nga po yung interest ng mga Pilipino pagka midterms wala kasing president tsaka walang vice eh. So disregard na lang po nila yung midterm election. Sabi nila may trabaho tayo, sayang din ng overtime kahit walang pasok, overtime na lang o kaya pumasok na lang tayo sa trabaho. Yung iba naman talagang disregard na lang para hindi naiipit kasi kakilala yung mga tumatakbo, hindi na lang sila bumoboto. Yun po yung nagiging problema. Hataw Balita ngayon. Magpapakalat ng nasa 200 observers ang European Union Observation Mission para magbantay sa idaraos na eleksyon sa May 12. Ayon kay European Mission Chief Observer Marta Termido, layunin ng kanilang grupo na bantayan kung nakasusunod sa international standards at konstitusyon ng Pilipinas ang gagawing butuhan. Sa ngayon ay nasa 72 observers na ang na-deploy ng European Mission. At sa susunod na linggo naman, inaasahang dadating na sa bansa ang karagdagang 100 sa mga ito. Hataw Balita ngayon. Hindi kasama sa agenda ng Supreme Court en banc session ang petisyon na inihain ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban noong nakarang April 3. Layo ng petisyon na ipatigil ang internet voting para sa mga overseas Filipino voter at gawing manual ang counting at on-site canvassing para sa kanilang boto. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, walang partikular na panahon kung kailan aaksyonan ng korte ang petisyon. Online voting, there's no specific timeline. We'll just have to wait for the court's actions. Hataw Balita ngayon. Pwede nang silipin ng mga botante kung saan presinto sila boboto para sa darating na eleksyon sa Mayo. Ito ay sa pamamagitan ng online precinct finder na binuksan na sa publiko ng Commission on Elections nitong Miyerkules. Ayon sa COMELEC, maaring tingnan ng mga botante ang lugar kung saan sila boboto at precinct number sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Sa naturang online platform, tatanungin ang mga gagamit tungkol sa kanilang buong pangalan, kapanganakan at kung saan nagparehistro.
Makikita rin sa precinct finder kung active o inactive ang status sa pagiging botante. Kung inactive naman, ay may lalabas na abiso kung bakit hindi maaring bumoto sa darating na Mayo at kung ano ang susunod na dapat gawin. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Supreme Court sa publiko laban sa mga gumagawa ng peking notice at subpoena na pinapalabas na galing sa kanila. Ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, pati pangalan niya ay ginagamit sa modus operandi. Ang sistema hihingi ng mga perpetrator sa kanilang mga biktima na makipag-ayos sa mga peking korte at abogado. Payo ng SC sa publiko, i-verify sa kinaukulang korte o mismong sa Supreme Court ang anumang makukuhang impormasyon. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga notisya o subpoena na natatanggap nyo o nakikita nyo sa social media posting na kayo ay inuutosang pumunta sa hukuman para magpaliwanag sa kung anumang bagay. Siguradihin nyo na ang notisya ay totoo at tama. Magberipika kayo. Hataw Balita ngayon. Inatasan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang Land Transportation Office na bumuo ng special task force upang busisiin ang mga road safety policy sa bansa. Ayon sa kalihim, panahon na para muling mapag-aralan ang proseso laban sa mga unworthy o karag-karag na sasakyan sa kalsada. Kaugnay nito, mas magiging mahigpit ang gagawing inspeksyon ng LTO sa mga pampasaherong sasakyan. Pag ikaw ay tinamaan ng truck at o kaya ng bus, napakalaki ng posibilidad na may mamamatay ka. At masyado ng maraming nagiging insidente. At clearly, yung mga polisiya ngayon, yung mga proseso ngayon, hindi epektibo. Yung roadworthiness, kailangan yan. Hataw Balita ngayon. May koneksyon sa bansang China ang mga naarestong espiya ayon sa resulta ng pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senator Francis Tolentino. Batay sa ginawang pagdinig, ilang insidente na ang pang-espiya ang naitala ng mga otoridad kung saan naaresto ang ilang Chinese spies. Hindi rin biro ang mga kagamitang nakumpiska mula sa kanila kasama ang cellular interception device at ang ilang submersible drones na natagpuan sa coastal areas ng bansa. Ayon kay Senator Tolentino, magkakatugma ang naging ulat ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatunay na mga espiya nga ang mga naarestong dayuhan. Huwag natin ituring ito munang drone. Nakalimutan nyo, diniscuss natin nung umpisa yung sa PNP, yung gadget, yung IMSI, grabber, yung nakakuha ng mga text nyo, mga messages sa mga malls. Pinag-usapan natin yan. Yung mga nag-i-scam, pinag-usapan natin yan. Yung diniscuss ng NBI, yung pinresent ng NBI, yung mga gadgets na nahuli sa El Grande, sa Palawan. Magkakatugma lahat yan. Isang related po lahat yan. At lahat ng tinuturo noon, papunta sa People's Republic of China. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ng Department of National Defense ang aligasyon ng China na may 3 Pilipino umanong inaresto noong nakaraang taon dahil sa pang-espiya. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, walang dahilan o interes ang Pilipinas para makialam sa internal na usapin ng China. Dagdag pa ng kalihim, imposibleng makapang-espiya sa isang bansang gaya ng China na isang closed society at police state. Anong capability natin at anong interest natin malaman kung ano nangyayari doon sa loob ng bansa nila? Ang interest natin, yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Plano ng Department of Education na mailabas ang revised guidelines para sa senior high school curriculum. Ayon kay DepEd Assistant Secretary for Curriculum and Teaching Jerome Buenviaje, naglaan na sila ng sapat na oras para sa online public consultation. Sinabi pa niya na pipiliin lamang ang unang gagamit ng revised guidelines. Ayon sa DepEd, isa sa ilalim sa review ang naging resulta ng public consultation at isasama na rin sa pinal na senior high school curriculum framework.
Nagbabala ang car industry sa Estados Unidos laban sa planong taripa sa auto parts. Habang binawasan naman ng International Monetary Fund o IMF ang global growth forecast dahil sa epekto ng mga US trade tariff. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga grupo mula sa industriya ng sasakyan sa Estados Unidos tungkol sa planong 25% na taripa ni President Donald Trump sa imported auto parts na nakatakdang ipatupad bago ang May 3. Sa isang liham, nagbabala ang mga kinatawan ng malalaking automakers tulad ng GM, Toyota at Volkswagen kasama ang mga dealer at supplier na ang taripa ay magpapataas ng presyo ng sasakyan, magpapababa ng benta at magpapagulo sa supply chain. Dagdag nila maaaring malugi ang mga supplier na magre-resulta sa paghinto ng produksyon at layoffs. Nagpapakita sa isang pag-aaral na ang mga taripang ito ay maaaring magdagdag ng $108 billion o 6.1 trillion pesos sa gastos ng mga US automakers sa 2025. Kasabay nito, binawasan ng International Monetary Fund o IMF ang kanilang forecast para sa global economic growth ngayong taon. Mula sa 3.3% ay inaasahang 2.8% na lamang ang lalago sa ekonomiya. Pinakamalaki ang binaba sa US na mula 2.7% pababa sa 1.8%. Itinaas din ng IMF ang probabilidad ng recession sa US sa 40%. Ibinaba rin ang projections para sa China mula 4.6% pababa sa 4% at Mexico na mula 1.4% pababa sa negative 0.3%. Ayon sa IMF, ang kawalan ng katiyakan sa trade ay maaaring magpabagal sa investments at paggasta ng mga kumpanya. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang investigasyon ang inilunsad ng World Economic Forum laban sa founder nito na si Klaus Schwab matapos makatanggap ng whistleblower letter ang organisasyon. Ito ang humahataw na balita ni Crespo Gaban. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng World Economic Forum o WEF noong Martes, April 22 na sinimulan na ang pagsisiyasat kay WEF founder Klaus Schwab matapos umunong makatanggap ng aligasyon laban kay Schwab. Nagbitiw sa pwesto si Schwab bilang chairman ng WEF sa edad na 87 isang araw bago inanunsyo ang investigasyon. Wala pang detalye sa naturang aligasyon at mag-iimbestiga pa umano ang WEF bago maglabas ng komento. Itinanggi naman ng tagapagsalita ng pamilya ni Schwab ang naturang paratang at sinabing magsasampa ng kaso si Schwab laban sa sinumang nasa likod ng liham. Crespo Gaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tinatayang mahigit sa 7.3 million Canadians ang bumoto sa isinagawang advance polling nitong weekend ayon sa Elections Canada. Mahigit 20% itong mas mataas kaysa noong 2021. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Record-breaking ang isinagawang advance polling sa Canada nitong long weekend matapos makapagtala ang Elections Canada ng nasa 7.3 milyong voter turnout. 25% itong mas mataas kumpara noong 2021 eleksyon. Bukod dito, mahigit 750,000 voters din ang nakibahagi sa pamamagitan ng mail-in voting. 4 na araw na nakabukas ang advance polls sa buong bansa mula noong Biyernes, April 18 hanggang nitong Lunes, April 21. Ayon sa tagapagsalita ng Elections Canada, masyado pang maaga para sabihing ang record high turnout ay magre-resulta sa mas mataas na kabuuang voter turnout para sa buong eleksyon. Gayunpaman, isa itong positibong sinyales na ang mga Canadians ay aktibong nakikiisa sa pagboto. Samantala sa huling federal election, mahigit 17 milyon ang bumoto o katumbas ng 62.6% voter turnout. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Sa pagdiriwang ng Solo Parents Week, kinikilala natin ang katatagan at sakripisyo ng ating mga solo parents sa buong bansa.
At ngayong umaga, kasama natin si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD para pag-usapan ang mga programang inihahandog ng ahensya at ang patuloy na suporta ng pamahalaan para sa mga solo parents. Good morning po sa inyo, Asik Irene. Magandang umaga, Miss Annie, and magandang umaga din po, Amigo Sherwin, and magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Maraming salamat po for joining us this morning po, Asik Irene. Ang unang tanong po namin, ano-ano po ba ang mga programang inihahanda ng DSWD para sa pagdiriwang ng National Solo Parents Week ngayong taon po? Yes, Ms. Annie, in celebration nga po of the National Solo Parents Week nito pong linggo, nag-umpisa actually noong April 21 at ito po ay hanggang April 26, yung pong Interagency Coordinating and Monitoring Committee na pinangungunahan ng Department of Social Welfare and Development ay naghanda po ng iba't ibang mga activities para masuportahan yung ating mga solo parents sa ating pong bansa, at kung saan nga din po ay meron tayong isasagawa na one-stop shop caravan para po makapag-avail yung ating mga kababayan na mga solo parents ng iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaan, kasama na po dyan yung pagpaparehistro para po makakuha ng kanilang solo parent ID. Miss Annie, ayon na nga po sa Pangulong Marcos Jr., kinakailangan po na matugunan natin at maibigay yung pangangailangan ng mga vulnerable sectors, kabilang na po yung mga solo parents. Kaya nga, si Secretary Rex Gatchalian ay nagbigay din ng direktiba na isagawa natin itong activity na ito, which is actually aligned with the Republic Act 11861 or yung Expanded Solo Parent Welfare Act. At gaya nga ng nabanggit ko, meron tayong isasagawa na one-stop shop caravan. Sa April 26 po ito gagawin sa Mandaluyong College of Science and Technology. Sa caravan po na ito, may papaliwanag natin ano-ano yung mga services, benefits, and privileges na maaari pong makuha ng ating mga solo parents. And pagkakataon din po ito upang sila ay magrehistro, makakuha ng solo parent ID at makapag-renew din po ng kanilang ID, dahil nga ang tema sa taong ito ay solo parent na rehistrado sa gobyerno, tiyak na suportado. So kapag meron po kayong solo parent ID, makakatiyak po kayo na matatanggap po nyo ibang benepisyo mula sa ating pong pamahalaan, Ms. Annie. Opo. Asik Irene, itong celebration, this is national and scope po, di ba po? So, pa-emphasize ulit po, Asik Irene, let's say for example, marami tayong mga solo parents na gusto mag-participate dito sa aktibidad. Paano nga po sila makakalahok itong mga solo parents na ito dito sa activities na inorganize po ng DSWD? Para po sa ating mga kababayan na nandito po sa Kamaynilaan, maaari po kayong magtungo sa Mandaluyong College of Science and Technology nito pong April 26, na kung saan meron tayong isasagawa na one-stop shop caravan para kayo po ay makapag-apply, makatanggap ng inyo pong solo parent ID. Mairehistro po namin kayo with your respective local government units, and para naman po doon sa kinakailangan mag-renew ng kanilang solo parent ID ay maaari din nyo po itong magawa. At ulitin po natin, Miss Annie, itong caravan din na ito ay actually pagkakataon para maipahatid namin yung impormasyon regarding the various services na maaari po niyong matanggap, kasama na dyan yung mga benefits and privileges. Kasama po ng DSWD yung ibang member agencies nung Interagency Coordinating and Monitoring Committee. Nandyan po din yung ibang government agencies, kagaya ng PhilHealth, Pag-ibig Fund, yung National Bureau of Investigation, and meron din po tayong mga ibang partners kagaya ng Philippine Red Cross, ng Social Security System na maaari rin pong maging katuwang sa pagpapahatid ng tulong o services sa ating pong mga solo parents.
And gayon din po, no, there will be simultaneous events that will be conducted sa iba't iba pong mga bahagi ng ating pong bansa, Miss Annie. Okay. Asek Irene, may kasama po ako dito. Nasa studio si Amigo Sherwin Colobong. Mayroon po siya mga itatanong. Amigo Sherwin, please go ahead. Opo. Meron ho bang mga bagong benepisyo o tulong na ibinibigay ba ang DSWD para po sa mga solo parent ngayong National Solo Parents Week? Kasi nakikita po namin, Asek, napakahalaga po talaga nitong programa po na ito. Yes, Amigo Sherwin, batay doon sa Expanded Solo Parent Welfare Act, yung ating pong mga solo parents na kumikita ng hindi hihigit sa 250,000 annually ay entitled po sa 10% discount and exemption mula sa value-added tax para po sa gatas ng kanilang anak, sa kanilang pagkain and micronutrient supplements. Pati na rin po yung kanilang diapers, mga prescribed medicines, yung kanila pong mga vaccines and other medical supplements. Mula pagkapanganak hanggang ang kanila pong anak ay umabot ng 6 years old. Other benefits na nakaalagay din po sa Republic Act 11861 ay yung monthly cash subsidy na 1,000 pesos na magagaling po sa kanilang local government units, yung prioritization sa low-cost housing projects sa ilalim ng National Housing Authority, yung kanila pong automatic coverage sa PhilHealth, gayon din po yung access to scholarships and other educational programs ng DepEd at Commission on Higher Education and TESDA. And of course, yung din pong mga ibang mga benefits and privileges, kagaya nga po ng mga ipinapamahagi rin ng DSWD. Sa DSWD naman po, ang mga solo parents ay priority natin for assistance to individuals in crisis situation, lalong-lalo na po yung mga pangangailangan para sa medical o financial, and yung din pong sa Sustainable Livelihood Program na kung saan nakakapacitate din natin ang mga solo parents para mag-engage into gainful employment or mag-engage into micro-enterprise development. And of course, yung ding pong mga psychosocial services, counseling, and yung ding pong attendance sa kanila sa mga parent effectiveness sessions ay tinitiyak din po ng DSWD dahil nararapat na mabigyan din natin ng impormasyon yung pong mga solo parents para mas mapagbuti nila yung pagpa-perform ng parental responsibilities sa kanila pong mga anak. So yan po yung ilan sa mga interventions na ibinabahagi po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan and yung sa DSWD. Opo, Asek, ang tinutukoy po ba natin dito na solo parent, lahat po ba o yun lang pong medyo hirap, kumbaga, at nangangailangan sa buhay? Well, marami pong mga kwalifikasyon batay dun sa batas, no, kung sino po yung magka-qualify na solo parent. Unang-una po, kinakailangan ma-establish na siya po ay siya lamang po, yung individual na yon ang nagtataguyod, nagpo-provide ng sole parental care and support doon sa kanya pong anak. Kung kaya nga po kapag mag-a-apply siya ng solo parent ID, meron po siyang kinakailangan ipresenta na affidavit na nagsasabi na siya lamang po ang nagpo-provide ng suporta sa kanya pong anak. Gayon din po, merong iba't ibang mga qualifications. Kung halimbawa ikaw po ay nahiwalay sa asawa dahil na-declare na ng court na annulled yung na-nullify yung inyo pong kasal, ikaw ay considered already a solo parent dahil ikaw na lang po yung nagpo-provide ng sole custody and support. So kapag kukuha ka nga ng solo parent ID, ay kinakailangan mo nga maipresenta yung declaration of finality. And meron din naman pong mga solo parent na because nakulong po yung kanilang spouse ay na-qualify siya as solo parent. Meron din naman po yung nasa abroad yung kanya pong partner o yung spouse
And kabilang po sa sektor na hindi naman po kumikita ng malaki, no, yung pong kanyang partner dyan sa abroad, ay kinokonsidera din po na solo parents. So marami pong mga cases or instances na nagpapakita nga po, nagko-qualify sa isang individual na solo parent, Amigo Sherwin. Alright, salamat po. Back to you, Annie. Maraming salamat, Amigo Sherwin. And Asek, paklaro natin itong usaping ito. Let's say, for example, I will be giving you another example. Halimbawa, completely, the mother and the father inabandon yung kanyang anak at naroon ito sa poder ng kanyang lolo at lola. Anong kategorya nito? And follow-up question, mabuting binanggit ninyo po yung stricto ang pag-scrutinize. At this point po, ano pang mga additional safety nets in place ng DSWD para hindi ito matulad? Di ba po sa PWD IDs, marami pong mga nabalitaan natin na may mga nag-fake ng mga IDs nila. Again, uulitin ko, what are the safety nets in place ng DSWD para ma-protect natin ang ating mga solo parents talaga na sila talaga ang magbibenepisyo, hindi po yung mga magpipeke ng mga IDs para makakuha ng benefits na binabanggit natin. Asek, go ahead please. Yes, Miss Annie, yung nabanggit mo kanina na siya yung bata ay na-abandon, iniwan ng kanyang biological parents at ang nag-aalaga ay siguro yung lola. Ngayon, kung any legal guardian, adoptive or foster parent na nagpo-provide, again, solely ng parental care and support, ay may kukonsidera na solo parent. Kinakailangan lang maipakita na siya lamang po yung nagpapalaki doon sa bata. Idagdag ko rin yung any relative within the 4th civil degree of consanguinity or affinity noong pong magulang, na nag-a-assume ng parental care and support ng isang bata sa kadahilanan ng death, abandonment, disappearance, or absence nung kanya pong parents for at least 6 months ay maituturing din po na isang solo parent. Idagdag ko na rin po, Miss Annie, yung pong kapag ang isang babae ay na naging biktima ng rape at siya ay nabuntis, as a result of that, siya rin po ay ikukonsidera na solo parent. So again, marami pong mga cases. Kaya napakahalaga na magtungo po kayo sa inyong social welfare officer para po ma-interview kayo at ma-assess din ng local social welfare officer at ma-determina kung kayo ay magko-qualify as a solo parent. Now, ano po naman yung mga safeguards that we have instituted? Of course, unang-una, nais nating banggitin na ang mga local government units ang nag-i-issue po ng solo parent ID. Yan po ay nakasaad dito po sa Expanded Solo Parent Welfare Act. Ang DSWD, dahil tayo nga po yung nangunguna doon sa Interagency Coordinated Monitoring Committee, kasalukuyan actually tayo na nakikipag-usap sa DILG para matiyak din natin na meron tayong mga measures to ensure na una yung mga solo parent ID ay hindi po mapeke din, and we are also looking at how we can come up with a template para nga po iisa na rin ang mukha ng solo parent ID, similar to our initiatives doon sa pagkakaroon ng uniform na person with disability ID. So pinag-uusapan natin yan currently, Miss Annie, and we hope na ma-firm up yung mga discussions so we can better implement yung pong nakasaad dito sa Expanded Solo Parent Welfare Miss Anne. Okay. Thank you for that. Okay. At this point po, Asek Irene, dun sa ating mga kababayang solo parents na nakikinig at nanonood dito sa Hataw Balita ngayon, baka may mga additional announcement pa rin po kayo or reminders para sa kanila. Asek, please go ahead. Yes, Miss Annie, gusto ko rin pong idagdag na sinasabi kasi sa
Expanded Solo Parent Welfare Act nga na dapat magkaroon tayo ng centralized database ng lahat ng mga solo parents na na-issuehan ng Solo Parent ID and nung mga booklets. Kung kaya nga po, nakikipag-ugnayan nga tayo with the local government units para matiyak na ito pong reporting na ginagawa ay mas maging efficient nating ma-deliver. And again, para nga po maiwasan yung mga sinasabi na possible batches of fraud, ay tayo rin ay nakikipag, there's this, sabi ko nga, ini-incorporate din natin how we could flag these issues and ma-address immediately ng mga local government units, lalo na kapag nagkaroon ng mga double entries or multiple entries, especially doon sa pag-encode. So yan po yung ilan din sa mga isinasaayos natin sa system on the database of solo parents. Nais nating magitin na ito pong selebrasyon ng Solo Parent Week ay again isa sa mga efforts po ng ating pamahalaan sa pangunguna of course ni Pangulong Marcos Jr. upang matiyak na yung pangangailangan ng yung welfare, most importantly ng mga solo parents, ay ating po talagang naipopromote at yung kanila pong mga karapatan ay ating pong naisusulong at naigagalang. Ang ating mga solo parents ay kinukonsidera po natin ng mga modern day heroes, kung kaya nga po yung kanila pong efforts para magtaguyod ng kanilang pong anak na sila lamang po ang gumagawa ay talagang linulod natin, pinapalakpakan at we truly recognize. Kung kaya nga po hinihikayat natin ang lahat ng ating mga kababayan na samahan po kami sa selebrasyon ng National Solo Parents Week mula nga nag-umpisa nitong April 21 at magtatapos sa pamamagitan ng isang caravan nito nga pong April 26. Samahan niyo po kami na itaguyod ang ating mga solo parents at ang kanila pong mga anak. Samahan din niyo po kami na i-educate yung mga solo parents natin para malaman nila yung mga benefits and services na available po para sa kanila and kung paano rin po sila makapag-avail nito sa pamamagitan ng pagkakaroon din ng Solo Parent ID. So again, Ms. Annie, maraming salamat sa pagkakataon na ibinahagi niyo po sa DSWD and sama-sama po natin na suportahan ang ating pong mga solo parents. It's really hard to be a solo parent. Kaya dun sa ating mga solo parent, maraming salamat. Gabayan nawa kayo ng Diyos. At this point, Asik Irene Dumlao, Department of Social Welfare and from the Department of Social Welfare and Development, kami po ay nagpapasalamat sa inyo for always finding time with us. Magandang umaga po sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at si Amigo Sherwin. Keep safe, ma'am. Good morning. Magandang umaga po. Namahagi ng sako-sakong bigas si Vice President Sara Duterte sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Mount Canlaon sa Negros. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga nakatira sa Canlaon City, La Carlota City at bayan ng La Castellana. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, mahigit 2,000 pamilya ang nabigyan ng tig 25 kilo ng bigas. Nakipagkamustahan din si BP Duterte sa mga evacuees, gayon din sa mga alkalde at opisyal ng mga nasabing lugar. Iginit niya na dapat laging handa ang mga lokal na pamahalaan at may nakalaang pondo para sa mga sakuna. Sinadya namin na bumisita sa mga tao para ihatid yung tulong at tingnan nga yung situation ng evacuation site nila. Kasi alam ko talaga kung gaano kahirap magpatakbo ng evacuation site.
Tuloy-tuloy po ang volleyball action sa ikatlong season ng UNTV Volleyball League. At sa pinakahuling laban, wagi ang DFA Emissaries, Comelec Suffragettes at PNP Lady Patrollers sa kanilang matches. Ang detalye, ayan, ito ang umahataong na balita ni Jed Neresina. Gandang sustain ang kanilang kupunan. They needed that much needed rest dahil bakbakan agad ang unang game sa pagitan ng DFA Emissaries at NHA Home Masters. Sa unang set pa lang, parehong ayaw bumitaw ng dalawang kupunan. Ngunit lumamang sa block points ang Emissaries at nakuha nila ang set sa score na 29-27. Nagpakita rin ng consistency ang DFA sa kanilang attack points sa second set, kaya't nakuha nila ito sa score na 25-19. Nakabawi naman ang Home Master sa third set, kung saan sila ang lumamang sa attack points at solid blockings at tinapos nila ito sa score na 18-25. Pero hindi naman pumayag ang Emissaries na mapunta pa ito sa decider set, kaya tinapos nila ang fourth set sa score na 26-24. Nanguna sa scoring ang DFA import player na si Justin Andrea Reblesa na gumawa ng amazing 32 points sa buong match. Ito na ang ikalawang panalo ng DFA Emissaries ngayong season. Second game, umabot din sa 4 na set ang laban ng Comelec Suffragettes at BFP Lady Firefighters. Agad nagpasiklab sa attacks. Blockings at service aces ang Lady Firefighters sa set 1, kaya nakuha nila ito sa score na 21-25. Ngunit bumawi ang Suffragettes at naagaw ang match sa sunod-sunod na set wins. 25-15 sa second set. Dumikit kaunti sa third set sa score na 25-23. Ngunit sinelyuhan na nila ang laban sa fourth set sa score na 25-21. Tinanghal na player of the game ang import outside hitter na si Abigail Noval na nagtala ng 18 points. Kabilang narito ang 15 attack points at 3 service aces. Sa last game, mabilis na nahuli ng PNP Lady Patrollers ang panalo mula sa NCMH Wellness Warriors. Dinumina ng Lady Patrollers ang buong laro at natapos ito sa scores na 12-25, 10-25 at 18-25. 14 points ang ambag ng player of the game na si outside hitter Mila Flor Ronquillo. Nasa top 2 na ngayon sa team standings ang PNP kasama ang BFP Lady Firefighters at AFP Lady Gunner. Sa pagpapatuloy ng second round preliminaries, maghaharap sa susunod na match schedule sa darating na linggo, April 27, ang PhilHealth Consulta Health Insurers laban sa AFP Lady Gunner sa Game 1. PNP Lady Patrollers kontra NHA Home Masters sa Game 2. At DFA Emissaries laban sa Comelec Suffragettes sa Game 3. Live itong mapapanood sa Paco Arena at maaari din itong mapanood via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Bilang pagpapalakas ng public service sa kapwa, itinurn over ng Members Church of God International at UNTV News and Rescue ang school equipment sa Pangasinan Provincial Police Office sa Lingayen, Pangasinan nitong April 22. Nagsagawa rin ng free medical, dental at optical services sa mga police personnel at ng kanilang pamilya. Si Grace Doctolero humahataw.
Mahirap sa isang ina na makitang nahihirapan ang kanyang mahal na mga anak dahil sa karamdaman. Ngunit lalong mahirap ang mag-isang nagtataguyod sa iyong pamilya. Gaya na lamang ni Lovely na isang single mom. Sa 3 anak niya, ang kanyang panganay na si John David ay may sakit na cerebral palsy. Sa kabila nito, hindi siya nawawala ng pag-asa at hindi tumitigil sa pananalangin. Kamakailan ay tumanggap ng assistive device ang anak ni Lovely mula sa ginanap na medical mission ng Members Church of God International at UNTV. Malaking tulong aniya ang wheelchair para sa kanyang anak na may sakit na cerebral palsy. Thank you very much po sa wheelchair po talaga kasi malaking tulong po ito sa akin. Kasi ang hirap po pag nagkakasakit po siya kasi hindi po niya masabi kung ano talaga yung masakit. Kaya sa MCGI po, maraming salamat po. Sana ipagpatuloy niyo pa po yung pagtulong sa maraming tao. Bukod kay Lovely, nagpapasalamat rin sina police personnel na si Police Chief Master Sergeant Evelyn Punasher at non-uniform personnel Liza Madarang dahil hindi lang sila ang na-check up ang kanilang kalusugan kundi maging ang kanilang mahal sa buhay. Mula po sa Kapulisan ng Pangasinan, kami po ay nagpapasalamat sa magandang activity na to kasi syempre matitignan yung pangkalusugan namin para makapag-trabaho kami ng maayos dito sa EOR namin. So maraming salamat po sa MCGI. Nakakatuwa kasi syempre may mga panahon na hindi namin maharap yung check-up ng mga kids, ganun. So parang nakakatuwa siya kasi at least nandyan na meron naibigay sa amin yung opportunity na yung mga dependents naman namin yung mabigyan ng pagkakataon na ma-check up. Samantalang araw ng Martes, nagsagawa ng turnover ceremony ang MCGI at UNTV sa Pangasinan Provincial Police Office ng mga school equipment para sa kindergarten sa loob ng kampo at nagsagawa rin ng health services sa Camp Gov Antonio U Season Camp. Ang araw na ito ay hindi lamang para tumanggap, kundi para rin magsimula ng panibagong paglalakbay. Sa bawat ngiti ng bata na mamibigyan ng papel, lapis o bag, sa bawat magulang na makatatanggap ng tulong para sa kalusugan ng kanyang anak. Porta, kayo po ang nagbigay saysay sa layunin ng pagtulong na walang kapalit. Mabuhay po kayo, mabuhay ang MCGI, mabuhay ang UNTV. To God be the glory. Maraming salamat po. Kasama ng mga naririto ngayon na members ng Church of God International. Kami pong lahat ay sa tulong ng Diyos nagsisikap na ito ang aming matularan. Ang sinasabi po ni St. Paul doon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, to have a link with them. Kaya sinasabi naman po ng sulat ni Juan na yung nakita nila at narinig nila, at yun din ang pinapractice namin sa UNTV. Kung ano yung aming nakita, yung aming narinig, yun lang po yung aming ibinabalita. Hindi namin dinadagdagan, hindi namin binabawasan. Ang hakbang na ito ay pagpapalakas ng partnership ng MCGI, UNTV at Pangasinan PPO para sa sama-samang pagkilos, hindi lamang bilang organisasyon kundi bilang isang pamilya na may malasakit, may damdamin at may layuning maglingkod sa kapwa. A simple act of kindness, a simple act of goodness, kahit na i-guide lang natin, kagaya ng sinabi nga po ni Job, ako'y naging mata sa bulag, ako'y naging paa sa pilay. Kahit na maging simpleng tagapagtawid ka lang ng isang pilay sa kalsada, makaakay ng isang bulag para huwag siyang madapa. Hindi po kailangan ng pera doon. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 21, talatang 29.
ang masamang tao ay nagmamatigas ng kanyang mukha, ngunit tungkol sa taong matuwid, nag-aayos ng kanyang mga lakad. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-24 sa buwan ng Abril 2025. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Renton. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.